Ano ba pag-uusapan natin mga bossing? Anak ng tinapay, mahaba-haba na itong pampano ko Panimula ko, ano ba yung pag-uusapan natin? Hindi, pag-uusapan natin mga bossing. Alam ko na ano nyo na to, na inyo nang nabalitaan ito. Yung isang kumakandidatong vice mayor. Yung isang kumakandidatong vice mayor dyan sa Isabela. O Ilocano, biyag ti Ilocano po! Oh, yung tumatakbong vice mayor diyan sa may Isabela. Siya ay isang expert. Siya ay isang data IT and data accounting expert. Kung magaling sa computer. Ngayon, isa lang naman ang concern natin. Ang concern lang naman natin, mga bossing, sa ating eleksyon ngayon is panay ang kandidato natin ng ating panay ang pangangampanya natin sa ating mga kandidato, katulad si Pastor Apollo Kibuloy, si Marcoleta. Magugulat ka kasi, si Marcoleta at saka itong si Pastor Apollo Kibuloy, hindi sila lumalabas sa survey. Hindi sila lumalabas sa survey. Pag tinignan mo sila dun sa SWS, sa kung ano-ano mga buwaka ng inang mga survey ng mga putang ina niyan, hindi lumalabas si Pastor Kibuloy at saka si Marcoleta. Imagine mo hindi lalabas si Marcoleta. Nakita nyo ba kung gaano kadami yung nagpunta diyan sa peace rally nila diyan sa Maynila, sa may ang tawag diyan, grandstand. Simultaneous din nilang ginawa yun. Sa buong Pilipinas din nila ginawa yun. Milyong mga tao ang nagpunta diyan. At si Marcoleta ang kaisa-isang ikinakandidato ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Pantakin mo, wala siya sa top 20. Tangin ng survey yan. Tapos ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy, ganun din. Pantakin mo si Pastor Apollo Kibuloy, 7 million sila worldwide. Tapos, nagtandem pa silang dalawa ni Marcoleta. Mantakin mo ang mga kapatid nating iglesia ay dadalin si Pastor Apollo Kibuloy. Tapos si Marcoleta ay iboboto din ng mga taga-KOJC. Imaginein mo. Ilang milyon na pag pinagsama mo yung membership nila. Let's say, dito sa Pilipinas, may 5 milyon ng ang KOJC. May 7 milyon ng Iglesia ni Cristo dito. Ilan milyon na yun? Hindi ba? Sigurado ako na hindi 100% ng mga taga-INC boboto kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero sigurado ako 100% ng mga taga-KOJC boboto kay Marcoleta. What I'm saying is here, etong mga kandidato sa kabila, putangin na mga kampanya pa lang yan. Bawat boto na makukuha nila ay isang boto para sa kanila. Samantalang itong dalawa na to, meron na silang sure na boto. O ang KOJC, meron na siyang sure na milyon na boto. Ang Marcoleta, meron ng sure na milyon na boto. Kung magdasanib pa yung dalawa na yan, yung mga simbahan nila magbotohan sa isa't isa, magkaisa, yung totoong unity ng iglesia at saka unity ng KOJC, nagsanib, ang lakas na puwersa niyan. Dalawang pinakamalalaking simbahan niyan sa Pilipinas. Actually, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Ganun katindi ang mga yan. Magtataka ka, ba't hindi sila lumalabas sa survey? Kasi nga, minamanipulate ng survey yung utak ng tao. Mahina yan. Hindi winnable yan. Hindi mananalo yan. Kaya wag nyo nang iboto yan. Yun yung gusto nilang ilagay sa isip natin. Wag kayong magpapalansi sa mga buwaka ng ina niyan. Parang awa nyo na, huwag kayong magpapalanse. Ito po ang mga kandidato natin. Number 28, Bongo. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy. 22, De La Rosa. 38, Marcoleta. 30, Hinlo. 34, Lambino. Number 58, Philip Salvador. Number 10, Jimmy Bondoc. At number 56, Vic Rodriguez. Magkakadikit yan 53, 56, 58. Atin lahat yun. Kaya uunahin nyo na kagad yun bago nyo balikan yung iba. Di bali ng kulang, wag lang sobra. 12 lang po. Pwede nyo po kayong magdagdag ng 3. Okay? Yung kandidato na gusto nyo. Basta wag na kayong kumuha doon sa kabilang kampo. Ako, iboboto ko na si
Ben Tulfo. Mas okay na ako kay Ben Tulfo kaysa dyan kay Erwin Tulfo at sa ibang mga kupal na mga senatoriables nila. Doon na ako, ilagay nyo na din si Dr. Mata para may doktor tayo sa lineup natin. So isa na lang ang pag-iisipan ninyo. Ayun, akin lang ha. Listahan ko yun. Itong siyam na to, dadagdag ko si Mata at saka idadagdag ko si Ben Tulfo. Kasi gusto ko awayin ni Ben Tulfo yung kapatid niyang kupal. O, tapos si Erwin malaglag. O, yun talaga plan natin. Ma-disqualify yung hayop na yan. O, di maganda. So ayan ayan po, huwag kayong magpapadala sa mga survey. Kasi ito ang pinakamasaklap niyan. Kapag ka ang survey, masyado kayong nag-focus noon, pwede na nilang manipulahin yung mga resulta ng eleksyon. Pwede na nilang manipulahin yan kasi nga, wala na magrereklamo. Bakit? Kasi namanipula na nila kayo ng una eh. Alam nyo, hindi napapasok tong mga to dahil wala sa survey. Pero tingnan ninyo, logically lang, gamitin lang ninyo ang sentido komon ninyo. Si Pastor Kibuloy at saka si Marcoleta, pag nagsanib yan, putangin na, boto pa lang nila, 1-2 na sila. Boto pa lang nila. Tapos may mga narinig pa tayo na yan palang mga survey na yan. Halimbawa, itong isang survey firm na to, nakakuha siya ng mga 1,000 pangalan. Sa lahat ng mga isa-survey nila, yung 1,000 pangalan na yun lang yung padadalan nila ng survey. So pare-parehas na mga tao yung sumasagot sa survey. So kung 1,000 dilawan yung nakuha nila, putang ina niyan. 1,000 dilaw na sagot yung nakukuha natin sa mga survey. Kaya nga, wag na natin pansinin yung survey na yan. Basura yan. Mind conditioning yan. Konektado po yan sa eleksyon para pag hindi nanalo yung mga kandidato na yan, ay hindi naman pumapasok sa survey. Pero hindi. Pwedeng hindi mananalo yan dahil dadayain. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Yung puta kandidato tayo ng kandidato, kampanya tayo ng kampanya, nagbabahay-bahay pa tayo. Tapos pagdating sa dulo, putang ina, biglang ganun ka pangit yung numero na makukuha mo. Imposible. Imposible. Ano yun? Katulad nito, may isang leader ng simbahan, si Pastor Apollo Kibuloy, na may 1,000,000 miyembro. Si Marcoleta naman ay kinakandidato ng isang pinakamakapangyarihang simbahan dito sa Pilipinas. Tapos nagkaisa silang dalawa, nagsama sila sa isang partido. Parehas silang guest candidate. So anong gagawin ng mga members ng mga simbahan nila? Di magpapalitan sila, kumbaga exchange gift sila. Paano hindi lumalabas sa survey mga to? Kaya delikado tayo ngayon sa darating na eleksyon, lalong-lalo na yung voting ng mga OFW natin ay online. Bakit ba natin napag-usapan ito? Importante kasi talaga to mga bossing. Kasi putang ina, walang kwenta yung mga boto natin. Walang kwenta yung dami ng boto natin mga boss. Kung hindi natin may papanalo, yung mga kandidatong ikinakandidato natin, okay lang na matalo. Pero kung yung matalo yung kandidato natin dahil dinaya, putang ina niya, kawawa naman ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ng laban. Sa harap